Magandang umaga po sa inyong lahat. Itutuloy po natin yung topic natin kahapon. Yung tungkol sa pag-akyat ng white blood cell count at saka yung neutrophils which is part of the differential count. No? Okay? Makikita po natin ito sa CBC or complete blood count. Nasabi ko na po kahapon na palagi po natin marinig sa mga pasyente natin na sinabihan sila ng doktor na Mr., Mrs., meron na pong mikrobe yung dugo ninyo dahil po sa mataas ang white blood cell count or dahil po sa mataas ang neutrophils. So, I'm not saying na mali po yung doktor ninyo because it would be unfair, okay, to judge the doctor na hindi po kami sabay nagtingin sa pasyente. Bawal po sa atin or sa amin, no, bilang doktor. Kasi, as I've said, baka meron po nakita sa doktor yung unang nakatingin sa pasyente. Na pagdating sa pasyente, sa clinic natin, nawala na po yung findings, no? Sa pag-check or sa physical examination. Okay? So anyway, ang masasabi ko lang po, syempre, pag infection, okay, tuloy-tuloy yan. Maglala yan. Imposible na mawala yung infection kung hindi po binigyan ng antibiotic. At imposible rin po na mawala po yung infection kahit binigyan siya ng isang dose na injectable na antibiotic. Hindi po talaga mawawala infection sa isang dose ng antibiotic. No? Of course, meron tayong mga isang dose lang ng antibiotic para sa urinary tract infection, if I'm not mistaken, yung fosomycin. No? Pero anyway, bihira lang po nangyayari na gumaling ang pasyente sa isang dose lamang na antibiotic. Lalo pag grabe na po yung infection. Okay? So, ang akin lang po is, sa pagtingin ng pasyente galing sa, for example, sa emergency room ng hospital, wala naman akong nakitang findings to point that there was or there is an infection. So, it would be fair for me to conclude na most likely wala po siyang infection earlier. Otherwise, kung hindi po nireseta ng take-home na antibiotic na itutuloy po sa bahay, syempre, maglala yung infection, di ba? So anyway, there's always an exception, okay, to the rule, or there's always a first-timer, no? Okay, na hindi po natin mabasa sa libro. Kasi hindi naman po lahat na nakasulat sa libro ay talagang mangyayari, okay, sa lahat ng pasyente. So, ang akin lang po is, dahil po dito, makapagsabi po tayo na yung pag-akyat ng white blood cell o kaya yung neutrophil sa differential count, okay, does not necessarily mean that there is an infection. More so, na nakarating na po yung mikrobyo sa dugo. Otherwise, tuwing pumupunta yung pasyente sa ating clinic galing sa emergency room, syempre, mas malala yung pasyente. At wala naman talaga tayong nakikita sa pasyente. Yung iba naman, meron talagang ubo. Kaya po, tama po yung pagbigay ng injectable na antibiotic sa ospital. At dahil hindi sila magpa-confine, dahil po gipit sa budget, pumunta po sila sa clinic, syempre, nandyan pa rin na yung ubo. Because as I've said earlier, na hindi talaga mawala yung infection kahit sa isang dose lamang na injectable na antibiotic. Okay? Kaya lang, ang gusto ko lang iparating
sa ating younger doctors ay, kung pwede sana, kahit ayaw magpa-confine, dahil nga gipit sa budget, kung pwede lang po sana, if it is not against your hospital policy, pakireseta naman po ninyo ng take-home na antibiotic para itutuloy na lang po nila sa bahay. Para gagaling na sila sa bahay, para hindi na sila pupunta sa clinic natin. Okay? Talagang nakakaawa talaga itong mga pasyente. Okay? So, buti na lang, nung pumunta sila sa clinic, hindi lumala yung infeksyon. Yung ubo, ganun pa rin. Kaya po, sa pagtingin ko, pwede na po, sapat na po, yung pagbigay ng antibiotic na iinumin lamang ng pasyente sa bahay. At sa awa ng Diyos, dahil hindi naman tayo ang nagpapagaling sa pasyente, because as I've said, and I'm gonna say it again, na tayo po ay stethoscope lamang. Ang talagang totoong doktor ay ang ating Panginoon. To make a long story short, ang nagpapagaling po sa ating mga pasyente ay hindi po ako, kundi ang ating Panginoon. Sa awa ng Diyos, I would say, out of 10 patients na hindi nagpa-confine sa ospital at pumunta sa clinic at naresetahan po natin ng antibiotic na inumin po nila sa bahay, out of 10 patients, 9 ay gumaling. Hindi po ako nagyayabang dahil unang-una, hindi nga ako nagpapagaling sa kanila Ang Panginoon po. Kaya po, gusto ko lang po i-remind yung mga doktor sa emergency room na pakiresetahan na lang po ninyo yung pasyente ng oral antibiotic kapag hindi sila magpapakonfine. Pero syempre, ipapasign po ninyo ng waiver, di ba? Okay? Para hindi kayo sisihin oras na lumala yung condition nila sa bahay dahil po sa naresetahan po ninyo oral antibiotic. Kasi minsan may mga pasyente talaga na babaligtarin ang doktor. Na ang doktor kasi may kasalanan hindi kasi sila nagpapakonfine o nagsabi sa amin kailangan i-hospital ang pasyente. Aba hindi pwede yan. May waiver kayo na sign Okay? So, nasabi ko po kahapon na tungkol sa pag-aakyat ng WBC count or white blood cell count na yun po ang basis ng doktor sa emergency room na kailangan i-confine ng pasyente dahil po pag-aakyat ng WBC count or neutrophils sa differential count, according to them ito po ay nangangahulugan na nasa dugo na po yung mikrobyo. Which, with all due respect, I beg to disagree. No? Justifiably beg to disagree. Bakit po? Kasi po, sinabi ko na po kahapon, ang pag-aakyat ng white blood cell count or neutrophils ay pwede po dahil sa stress, sa anxiety reaction, dahil po sa nag-alala po sila, saan naman sila kukuha ng pambayad sa ospital. Ayan, mag-aakyat ng WBC count yan. Dahil nahirapan silang huminga, aakyat ng WBC count yan. Dahil meron silang nararamdaman ng sakit, aakyat ng WBC count yan. Kahit may lagnat, hindi ibig sabihin na nakarating na po yung mikrobyo sa dugo. Sa unang pag-akyat ng lagnat, ay hindi po talaga nakarating kaagad yung mikrobyo sa dugo kasi nasa primary organ of infection lamang sila. Kung pulmonya, ang mikrobyo nasa baga pa lang. Okay? Mahirap sabihin na tumawid na sa dugo kasi kailangan sisirain muna nila yung baga sa pulmonya or kaya yung kidneys sa UTI or kaya yung tonsil sa tonsillitis. Sisirain muna nila, kakainin muna nila yung organ at magkaroon ng nana at pati rin yung blood vessel, kainin po nila at
dun po sila makatawid sa dugo. Kaya sa unang lagnat, mahirap sabihin na nakarating na po yung mikrobyo sa dugo. Yung pangalawang lagnat, after few days, pag bumalik yung lagnat, ayan, pwede natin sabihin na nakarating na po yung dugo. Except, kung nagpakita ang pasyente sa emergency room, ilan araw na po yung lagnat, pwede natin sabihin na baka nakarating na po yung mikrobyo sa dugo. Ha? Bakit? Mataas ang white blood cell count. Ha? Kahit hindi pa po nakarating yung mikrobyo sa dugo. Bakit umakyat ang white blood cell count? Kasi po, sa stress, aakyat po yung adrenaline natin. Stress dahil sa physical stress, kasi may nararamdaman na sakit sa katawan. Dahil sa emotional stress, dahil nagwo-worry sa pambayad sa ospital. No? Ito po ay nagpapatas ng adrenaline sa katawan natin. Normally, ang white blood cell count natin, hindi po lahat nasa circulation. Yung iba, nag-standby lang sa blood vessel wall, yung tinatawag natin na adluminal na surface ng blood vessel. Doon lang sila nagsa-standby. Hindi sila sumasama sa circulation. Pag-akyat ng adrenaline, ayun, yung adrenaline ang nagmo-mobilize. Kumbaga, yung nasa adluminal surface ay pumupunta na sa dugo at sumasama na sa circulation. Kaya kahit anong klaseng stress, pag ito po ay nagpapaakyat ng adrenaline, we would expect that there would be an increase in the white blood cell count, especially the neutrophils, kasi namomobilize po nila ng adrenaline from adluminal surface at ito po ay pumupunta na sa luminal surface, which is the circulation, no? Kasi nasa luminal area na, which is inside the lumen mismo. In effect, nasa circulation na po. Kaya umakyat po yung white blood cell count at saka yung neutrophils. So,